Kapatid, pagod ka na ba sa maliit mong kita at gusto mo na siyang palakihin at pataasin? So if you're looking for a 6-digit or 7-digit income per month, you got to listen to this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang top 3 income blockers that really prevents us from really earning the income that we deserve. Sino po sa inyo ang pagod na talagang hanggang ngayon, kahit anong sipag, kahit anong tiyaga na ginagawa nyo, hindi nyo pa rin tinatamaan yung income na deserve nyo? Type me sa comment section, isang marubdob na me. Alam mo, kung kayo po ay ganoon, masipag at matyaga at di nyo tinatamaan, reality, hindi kayo ang may problema. What do you mean, Chinkin, hindi kami may problema, hindi ka namin tinatamaan eh. Ang problema po kasi, wala po kasing nagturo po sa inyo at wala pong naggabay po sa inyo kung paano makamit yan. And I also had that feeling, natrap po ako doon, but praise be to God. May nag-coach, may nag-guide, may nag-mentor sa akin. That's the reason why I was able to break my 6-digit income per month to 7 digits income per month, and the rest is history. So right now, sa episode natin na ito, again, pag-uusapan po natin yung top 3 income blockers. Kaya kumuha kayo ng papel at ballpen, bigyan nyo ko ng undivided time and oras para makatulong po sa inyo. Number 1, ang first thing that I realized, in order for us to solve a problem, we cannot solve the fruit of the problem, but we got to learn how to solve the root of the problem. Nag-a-agree ba kayo? Kung nag-a-agree kayo, type agree sa comment section. What do you mean? Like for example, kung parati na lang may mali sa proseso, maling delivery. Kunyari, nagbebenta ka ng products online, di ba? Mali ang delivery parati. So, ang gagawin mo, band-aid solution, o sige, padalan ulit si client, o bigyan ng si client ng panibagong product. So, kahit na isolve mo yan, pero pag hindi mo sinolve kung bakit ba nagkakamali ng delivery at the first place, maniwala kayo, after a few days, meron namang maling delivery. Do you agree? Ganon din sa pera. Pagdating sa pera, bakit ako hindi kumikita ng pera na talagang para matustusan ko yung pangailangan ng pamilya ko? So, anong gagawin mo? Pagkapos, mangungutang ka, didiskarte ka, didilihensya ka. Masasolve mo for a while. Pero after a few months, babalik na naman tayo. Kulang na naman. Bakit? Kasi you are just solving the fruit of the problem. You are not dealing with the root of the problem. Kaya, kung makikita nyo, paulit lang. So, nag-agree pa kayo? So, right now, ano ba talaga ang root ng problema? Kung makikita po talaga natin ang root ng problema po, kasi may isang formula that I also teach. And that's the reason why itong session na ito, mapapakinggan nyo at mapapanood, sobrang sulit to. Bakit? I'm gonna share with you what I'm teaching also sa mga companies and organization. Ito po yung formula that I teach in order for you to really have the right perspective when it comes to money. Ito yung tinatawag na mindset plus action equivalent to what? Result. So, ito pong gusto natin, kailangan natin makita. Resulta, gusto kong pumayat. Diba? Resulta. Mindset mo, simula sa araw na ito, magda-diet na ako. Yan ang mindset mo. Diba sinasabi mo sa sarili mo? Pero tuwing nakakita ka ng paboritong pagkain, ano ang ginagawa ng action mo? Nagigets nyo ko. Ang resulta, gusto natin maging pumayat. Ang mindset, simula sa araw na ito, magda-diet na ako. Pero tuwing nakakita ka ng pagkain, kakain ka. May problema sa behavior or action. Ganon din. Gusto mong resulta, makalaya sa utang o makaipon na lang. Simula sa araw na ito, mag-iipon na ako. Pero nung nakita mo yung sale, di ba? Ng 80% sale, ano yung gagawin ng action mo? I-add to cart mo. So, kung makikita nyo, there's always a conflict and inconsistency, no, between yung mindset, action, and result. Yung result, positive. Yung mindset, positive. Pero yung action, negative. So, kung may inconsistency, maniwala po kayo. Kahit anong gawin po natin, it will stay that way if you don't know how to solve it. So, ngayon, gusto nyo talagang masolve na to once and for all. If you say yes, type yes sa comment section. So, right now, wag ko na patagalin. Ito po ang top 3 income blockers that prevents us from earning the money that you and I deserve. Ito po yung tatlo. Past, present, future. Ulitin ko. Past, present, future. So, let's talk about the past. Ito yung pinakaunang stumbling block or money blocker. I don't know if you agree with this statement. How you were raised when you were young directly affects the way you view life today. Kung paano ka pinalaki noong bata ka pa, ang laki ng epekto kung anong pananaw mo sa buhay mo ngayon sa present. Ano yung tinuro sa inyo? Ano yung narinig mo? Ano yung na-experience mo? Ano yung nakita mo nung bata ka? Sige, pag-usapan muna natin, ano yung narinig mo? Ay, naku, bobo ka.
naku, wala kang mararating. Palpak ka. Ba't di ka gumaya sa kapatid mo? Alam mo, wala kang kwenta-kwenta. Pabigat ka lang sa buhay eh. Hindi ka talaga magtatagumpay. Isa ka lang malaking pagkakamali. So, pag yan ang narinig mo, ano yung input ng mindset mo? Negative or positive? Negative. Poor or rich? Poor. So, again, if you follow the formula, poor mindset, poor action, poor result. Diba? Negative mindset, negative action, negative result. It is impossible for you to live consistently to the way you think inconsistently. You can never win in life with a defeated mindset. Hindi ka magwawagi kung ang mindset mo ay talunan na. Pero yun nga, sasabihin mo, Chinky, hindi ko naman pinapaniwalaan yan. Hindi ko naman pinapaniwalaan yung mga sinasabi nila eh. Okay, agree. Masyado kang optimistic na tao, hindi mo pinapaniwalaan. So right now, ito yung tatanungin ko po sa inyo. Para ma-check natin yung present mo, present mo kung talagang positive ka mag-isip. Sabayan niyo ako ha. Sample, ang Pasko ay suma. Paki-type sa comment section. Ang Pasko ay suma. Tama. Pit. Tama. Type lang. So, check natin kung talagang positive talaga tayo sa present. Kahit na negative input mo, positive ka ngayon. Okay? Fill in the blanks for me. Bago tayo sumakay ng eroplano, anong parating na sa mindset mo? Paano kung paki-type? Crash. Bago tayo mag-exams, paano kung? Paki-type. Bumagsak. O, tama. Bago tayo nga magnegosyo, ano na sa mindset natin ngayon? Paano kung? Paki-type. Malugi. Yes. Di ba napaka-positive mo talaga sa present? Crash, fail, lugi. Nagigets nyo ko? Yun nga, yung present mo, sinasabi mong positive ka, pero but in reality, you are not. Kung ano yung tinanim nung una, makikita mo, negative ka pa rin ngayon. Kaya nga ang tanong, what needs to be done? Ano kailangan gawin? So ito na yung tatlong bibigay ko po sa inyo. Sana isulat nyo po ito. Number 1, you got to heal your money story. When you say heal your money story, kailangan yung mga dating mga nasabi sa inyo, mga kasinungalingan, pambubudol sa'yo, kailangan palitan mo yung money mindset mo. Because if you do not change your input, ladies and gentlemen, you will never be able to change your output. So that's number 1. You got to learn how to heal. Number 2, you got to cultivate what we call as abundance. When you say abundance, yung abundance mentality, hindi yung parating, ito lang huwag mong parating sabihin na wala kang pera. Why? Sa totoo lang, in reality, pag sinabi mong wala kang pera, nagsinungaling ka. Bakit? May piso ka naman sa bulsa, may piso ka sa bahay, may pera, kapos lang. Kaya ang dapat sabihin po natin, hindi wala kang pera. Oo, ngayon, wala pa sa budget, pero gagawa ako ng paraan para ako ay magka-pera. So you have to change your, yung way of thinking mo. Because if you do not change your way of thinking, you will not change your way of living. Wrong way of thinking, wrong way of living. Right way of thinking, right way of living. Kailangan mabago po ang ating financial mindset. Number 3, gusto nyo talaga maayos to? You got to rewrite your money narrative. When you say rewrite your money narrative, no, huwag mo sabihin na, like for example, mahal siya. Mahal. Alam nyo ba, ito lang walang nilikhang bagay sa mundong ibabaw na ito na mahal. Ang mahal, mura ay subjective. What do I mean? Para ka kumain ka sa karenderya, 50 pesos sa karenderya, mura, mahal. Para sabihin nyo, mura. Pero para sa isang taong grasa, ang 50 pesos ay mahal. Para kumain ka, let's say sa isang hotel, 5,000 pesos per plate na buffet. Mura, mahal. Para sabihin nyo, mahal. Pero para sa isang tao kumikita ng 1 million, 2 million, 5 million per month, mura yun. Nagigets nyo? Kaya I want you to change your money narrative right now. Kung hindi mo naunawaan to, maniwala po kayo, forever trap ka. Kaya nga, ang tanong ko, gusto nyo bang ma-heal ang iyong money story? Gusto nyo bang malaman pa kung ano ang gagawin natin to reprogram our money mindset? Type yes sa comment section if you say yes. So if you want to know more, I will tell you towards the end. Kaya tapusin nyo itong video na ito kung saan yung mapapanood to. Number 2, present. Ngayon, naintindihan mo na ang problema po natin, honestly, is our past. Kasi nga, marami tayong mga garbage na intake galing sa ating magulang, sa society, sa mga pangyayari sa buhay na hindi naman nila kasalanan. Number 2, check na natin yung present money mindset po natin. Ano ba yung present money mindset? Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, negative ba o positive? Whether we like it or not, pag tinanim sa'yo negative, ngayon pa rin ay negative pa rin ang lalabas. Pwede ba tayo magpakatotoo for this instant? And I want you to be honest by answering yes sa comment section. Okay? Sino po sa inyo ang nagsasabi na sa mga katagang ito, mahirap lang tayo? Hindi natin kaya yun?
Hindi natin kaya yung ano yan, bibili na yan, mag-Amerika tayo, magbabakasyon tayo doon. Huwag na tayo mag-Disneyland sa Amerika, mag-Enchanted Kingdom na lang tayo. Ay nako, mahirap yung trabaho yan, di para sa akin yung trabaho yan. Wala tayong connection sa taas eh. Hindi naman siguro tayo makakapasok dyan. Nako, dapat naman, huwag ka namang mangarap ng ganung kalaki ha, sobra ka naman mangarap. Ay nako, ito lang ha, hindi naman importante ang pera eh. Oo, pwede ka naman maging masaya kahit wala kang kapera-pera. Ang question ko, are these the things that you are hearing inside your mind? Kahit meron kang gustong bilhin, nakita mo yung napakagandang kondo, napakagandang bahay, napakagandang sasakyan. Pero deep in your mind, sinasabi sa'yo, wala kang pera, hindi mo kaya yan. Ilang taon mong bubunuin yan. Huwag mo na bulayin ang sarili mo. Niloloko mo lang ang sarili mo, sinasaktan mo lang. Ito lang po sabihin ko po sa inyo. Gusto nyo bang makalaya sa ganitong maling pag-iisip? Type yes sa comment section. Kaya ang tanong ko po sa inyo right now is this. Gusto nyo ba talagang matanggal at maayos yung past? Yes or no? Gusto nyo bang maayos itong present na maling mindset? Yes or no? So if you say yes, these are the 3 things that you need to do. Number 1, you have to learn how to increase your psychological wallet. You need to learn how to be able to have a financial breakthrough to double your income. Okay, ito lang part na ito para mas mag-gets nyo no, kung ano ibig sabihin ng increase your psychological wallet. Ito lang po ang reality. Your income is only limited by the size of your dream. What do I mean by that? Yung psychological wallet na ito. Kung titignan po natin from 10,000 pesos to 100,000 pesos, ano po ang diferensya nito? Gusto nyo bang malaman kung anong diferensya? FYI, ito lang po. Meron akong papanood po sa inyong isang video na interview kong tao na isa pong certified na bilyonaryo. At the reason why he became successful, yun nga, as an entrepreneur, because he learned from the best people. Okay? He learned from the best. Ang nag-mentor lang naman sa kanya, si Henry C., saka sila Go Kong Wei, tinuruan lang siya. At sinabi niya sa akin ang isang sikreto na talagang, wow, na-blow ang mind ko. Na sinabi niya, ano ang diferensya kung bakit kumikita ng malaki ang iba, pero yung mga iba, hindi. Let's watch this. Ako na-experience ko rin yan. Ang hirap yung first. Correct. Pero yung nung tinamaan, Tuloy-tuloy na. Oo. Tama ka. Yung next na mahirap, yung 100. Another level yan. Oo. Pagkatapos ng next na 100. 1B. Same. Another 0. Ang hirap nyo na next 0, mahirap. 100, tapos 1B. Ngayon, yung 1B, ang hirap na. Ang sobrang hirap. Pahirap ng pahirap. Grabe naman talaga. O, kung makikita nyo, sa totoo lang, ang difference lang talaga ay 0. Anong difference ng 10,000 pesos to 100,000? Isang 0. Para sa atin, okay, medyo hirap na hirap. Pero pag tinamaan mo ni 100,000, okay ka na. Now, from 100,000 to 1 million, anong difference talaga? Sinabi niya, 0. Ba't ka hirap na hirap? Sa 100,000, kaya mo, pero sa 1 million, mahirap na. Kasi hindi mo pa tinatamaan. Pero, ang reality niyan, ang difference lang niyan ay 0. So, the key here na tinuro niya sa akin is this. Kailangan you should learn how to increase your psychological wallet. Gusto niyo bang matutunan yun? Kung gusto, type gusto sa comment section. Later, sasabihin ko sa inyo. And then number 2, ito pa, kailangan para makamove on tayo sa present po natin. You got to learn what we call as the money mastery. When you say money mastery, kailangan you should learn how to transform your limiting beliefs to achieve financial abundance. Grabe po talaga. May sinabi na naman tong billionaire na ito that really caught my attention. May tinanong po ako sa kanya tungkol sa first million. Bakit siya mahirap kitain? At ito yung sagot niya. Totoo ba yung kasabihan? The first million is the hardest. Correct ka dyan. But the next one, Madali na. Tuloy-tuloy na. Paliwanag mo nga bakit. Yun ang sinasabi ni Henry C. Oh. It's so hard to go up the hump. But once you go down, you roll eh. Gumugulong ka na eh. Ang bilis na eh. So the next hardest is the first 100 million. Ako na-experience ko rin yan. Ang hirap yung first. Correct. Pero yung nung tinamaan, Tuloy-tuloy na. Oo. Tama ka. Yung next na mahirap, yung 100. Another level yan. Oo. Pagkatapos ng next na 100. 1B. Grabe. Totoo talaga yan, mga friendship. Yes, come to realize, honestly, the first million that I made was the hardest. But the next ones are easy. After the 1 million, di ba, the next hardest is the first 10 million. After the first 10 million, the next ones are easy. So, ang tanong ko, gusto nyo bang tamahan ito? You got to learn what we call as the money
mindful mastery. Alam nyo ba yung mga techniques na yan? So, kung ang sagot nyo, hindi ko pa alam itong mga to, kung paanong sinasabi mo, Chinky, well, good news po. If you are really serious about taking control of your financial future today, I'm organizing a 2-day intensive mastermind workshop called Financial Freedom Weekend with me, yours truly. But this is not for everyone. Limited lang to for 100 seats. I want you to imagine this. Ano ba tong Financial Freedom Weekend na ito? This is where you can live a life na confident ka na sa financial decision mo at kinikita mo na yung 6 digits and 7 digits income per month consistently so that you can achieve peace of mind. So, ang question ko po sa inyo, kung may maibebenta po ako sa inyo na isang gamot, pag take mo, magkakaroon ka ng peace of mind. How much are you willing to invest? Diba? Imagine mo na pwede ka na kumita ng 100,000 to 500,000 a month or 1 million a month. How much are you willing to invest? So, if you are really ready, there are 3 things that we're going to achieve in this 2 days intensive na Financial Freedom Weekend. We're going to repair the past, we're going to rebuild the present, and restore the future. Dito, malalaman mo na yung mga techniques. Again, how to expand your psychological wallet, how to double your income, how to eliminate your fears to help you make bold financial decisions, and how to transform your current income, di ba? Your limiting beliefs to unlimited income opportunities. Handa ka na ba? If handa ka na, type handa ka na sa comment section. Again, FYI, this is not for everyone. We're just looking for 100 motivated individuals who are serious about transforming their financial lives. So, kung handa ka na to take the next step, ito lang gagawin nyo po. You have to fill up a form to see if you are qualified for this experience. Kasi we want to ensure that this event is really for you. Baka hindi to fit para sa iyo eh. So if you are ready to make the most of what we are talking about, please do fill up the form and only those who are truly committed will be accepted. Bakit? Kasi we don't want to waste your time and I hope that you don't waste ours also. Kaya if you are really serious, type serious right now in the comment section or just go to the link right now sa my comment section and fill up the Google form to know if you are qualified. Maraming salamat po for checking this video. I hope ngayon na-realize mo na ano yung top 3 income blockers. We have to fix the past, we have to fix the present, we have to prepare for our future. Kung naayos niyan, congratulations. Kikitain mo na yung desired income that you want in life. Maraming salamat. Thank you for tuning in. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.